Interested kayo sa package 5 namin? Oo, sir. Sige, hindi ko na i-discuss kasi sigurado pag di-discuss ko, matataas eh. Huwag na, okay na yan. Yung sinasabi nila na magbabranch daw, hindi practical na maliit ng package para makapag-branch ka. Ngayon, kung package 5, kung ako magkasabi sa'yo, pag naka200 galon ka sa isang araw, dapat mag-branch ka na. Kasi yun lang yung maximum niya eh. Ngayon, kung 200 bottles lang, kapag kinumpute mo yan, magkano lang ang kinikita mo? Maliit. Kaya ang diba? gandang package po, si number. 9, 10 kung kaya ng budget. Kaya ngayon, sasabihin mo sa akin, nagsisimula pa lang po kasi. Yung mga salitang yon, sir, salita yun ng mga takot talaga magnegosyo. Ma'am, ito sir, isang beses lang po kayo bibili ng machine eh. Boss, 11,000 po yan per day. Kayang kitain, yes. I-multiply mo na lang sa 12, 11,400 pesos per day. Multiply mo na lang, per day to sir multiply by 26, may 296,000 pesos ka sa 30 pesos monthly. I-multiply mo na lang sa 12 months, it's 3.5 million per year. Magkano investment mo? Dumating ang panahon, ma'am, na nai-stress si client, kami pa sinisisi. Ikaw naman kasi, Alfred, may package na ka pala, hindi mo na-rekomenda. Kasalanan ko po ba? Kayo nagsabi sa akin na, nagsisimula pa lang po kasi kami. Huwag mo na itatanong kung ano yung maganda. Hindi ko sasabihin ni sir. Alam mo na yung sasabihin ko. Package 10. So, nag-start pa lang naman kami, so pwede man siguro mag-start. Kaya nga huwag mo na itatanong kung ano yung maganda. Interested kayo sa package 5 namin? Oo, sir. Taga saan po kayo? Paniki. Panikitarlak. Panikitarlak. Okay. Sige, hindi ko na i-discuss kasi sigurado pag di-discuss ko, matataas eh. Huwag na, okay na yan. Baka mabawasan po. Ganito ma'am, we give you good service. Pero sa discount, I'm sorry, we're not giving discount. Ito na po yung discount niya. 30,000 is discounted na po. Opo. Basta cash basic. Yes. Pero yung cash basis namin, ma'am, kalahati pa lang naman ang ibinayad nyo. Pag na-delivered at installed namin, doon pa lang po kayo magbabayad ng buo. Para secured po, both parties. Para hindi kayo ma-scam. Opo. Mahirap pong may scam. Naku, ayoko din po yan. Po. Ang hirap po ng ngayon lalo na pag Oo nga, pati laundry siya po. Lahat po meron tayo, ma'am. Mga laundry nyo. Pagkatapos, pagka nag-clean, laundry naman. Depende po sa brand. Depende po Yung sabi natin yung pinakamura na. Pinakamura namin is higher. Ayun. Yes, sir. Ilang machine yun? I think sa pag-packages, ma'am, could you discuss to them? May brochure po tayo. Sa sobrang dami kasi ng product ng Watermark, sir. Meron pa kayong container na... Hindi ko na ma-recall kung magkano. So they are here to assist you. Di ba sa Saudi? Nanonood po pala kayo sa atin, sir. Okay. Sa amin po, sir, ganito. Iba kami mag-offer ng laundry. Pag nag-offer kami, papansin nyo, we use the word package. Kasi kapag sinabi mong package, dapat libre installation, libre lahat. Anything is pre-included kasi package nga. May mga nag-install po kasi niyan na package daw. Magkano yung unit? Sabihin mo na, the unit is 200,000. Bibili ka ng 3. So, 600,000 plus 300,000 installation. So, technically, nagiging mas mahal. So, kung 600 plus 300, that's 900,000. Magkano yung presyo mo sa 3? 650 lang. Installation. O lahat libre. So, ganun kami mag-offer ng package. Hindi, kasi halos lahat na nasa laundry business, ganyan eh. Bebentahan ka ng per unit, pero pag sabihin mo, magkano installation, yun na. Oo, kasi kami, libre installation. Yung sinasabi nila na magbabranch daw, hindi practical na maliit ng package para makapag-branch ka. Kasi, ano po ba ang quota nyo para mag-branch? Sa bagay. Diba? Ilan po ba ang container na dapat yung mabenta bago nyo masabi na, magbabranch na ako? Kasi wala ang goal eh. Ngayon, kung package 5, kung ako magkasabi sa'yo, pag naka200 galon ka sa isang araw, dapat mag-branch ka na. Kasi yun lang yung maximum niya eh. 200 galon, mag-branch ka na. So basically, ma'am, ito sabihin ko sa'yo, ang mga client namin, minimum yan, 350 container. Minimum yun. Yung iba, nagpa 500, nagawa 1,200, nagawa 1,500. Ngayon, kung 200 bottles lang, kapag kinumpute mo yan, magkano lang ang kinikita mo? Maliit. Maliit lang siya doon. Kahit ako, compute ko na siya. Magkano? Sige. Magkano tubig sa inyo, ma'am? 25 po. Sige, tulungan kita mag-compute, ma'am. Para at least ma-explain ko lang din sa'yo. 25 pesos ang tubig ninyo. Times 200 per day, that would be 5,000 pesos per day. I-multiply mo sa 26, may day off ka ng linggo, 130,000 lang ang monthly income mo for 200 container.
Ngayon, ito ang tanong. Alfred, bakit ka mo, yun lang ang compute mo sa dual membrane mo? Kasi ma'am, this is only 6,000 gallons per day, right? Kapag kinumpute nyo po ma'am, 600,000 gallons per day, divide nyo po yan sa 5. Bakit? Kasi 5 gallons yung laman ng isang container. 1,200 container in a day. So, divide nyo po yan sa 24 kasi 1 day is 24 hours. That will be 50 container per hour. Maximum output rate pa yan. Maximum. Ibig sabihin, hindi talaga kayang ilabas. Technically po, nasa 40 lang po na ilalabas yan per hour. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ilang oras ka ba nag-ooperate? Sabihin natin mga 12 hours. Wag nang wala namang ganun, sir. 8 hours lang. Wala kang tauhan na mag-ooperate ng 12 oras. Ikaw yon pwede. Pero yung tauhan mo, magagalit sa'yo yan. Oo. So, boss, ito yan. I-multiply nyo na lang po sa 8 yung 40. That will be 320. Ngayon, boss, ito tanong ko sa'yo. 8 hours mo kinompute. Technically, yung 8 hours na yun, di-deliver mo pa yan ng gabi. Hindi mo di-deliver ng gabi yan. Hindi 8 hours dapat ng compute. Dapat 4 hours lang. Divide mo sa dalawa, that will be 160 in 4 hours ang kaya mong gawin. Para tapos ka na ng hapon. Conservative computation. Idagdag mo pa yung 50 container na laman ng tangke mo kasi may buffer tank ka. Kung 1,000 liters, 50. Kapag 600 liters, 30. So, kung idadagdag ko ng 30, sir, 190 lang to. Kaya ang Diba? gandang package po, si number. 9, 10 kung kaya ng budget. Kaya nga ang tanong ko, ayoko nang pag-usapan yung mas mahal. Hindi ko naman binubuklat yung folder dyan. Bakit binuklat mo? Kasalanan mo yan, ma'am. Kaya ngayon, sasabihin mo sa akin, nagsisimula pa lang po kasi. Yung mga salitang yon, sir, salita yun ng mga takot talaga magnegosyo. And I really understand the reason why you saying that kasi first time ninyo di ba? First time ninyo, ano naman ang alam niyo diyan? Ako sir, hindi ko first time kasi water station operator ako ever since, di ba? Ngayon, kung ito yung sinasabi ko, kung package na yan, times 2 mo lang, 380 container in 4 hours. Pwede na ba? Di ba? Ma'am, ito sir, isang beses lang po kayo bibili ng machine Mas makakamura ka. di ba? Mas nakamura ka pa. Hindi ka naman bibili ng machine ulit kasi basically sir, nanghihinayang kang bumili ng isa pa kasi kumikita na tong isa Saan mo pa ilalagay? Nabibitin ka wala. Ayun, nabibiting ka na, nai-stress ka. Inisip ko pagka, kunwari, 300 na, hindi lugi din tayo. Kunwari, tapos na siya ng alas 2. Wala siyang gagawin. Oo, nagkukuya-kuy na yung tauhan mo dun. Hindi lang po capacity ang natitipid mo. Yung 9 po, twice po siya na matipid sa kuryente at sa tubig compare sa binibili mo. So technically po, sa kuryente pa lang, kung 20,000 ang bill mo sa 5, sa package 9, 10,000 lang. So kalahati agad na save mo, di ba? Konti lang naman ang diferensya niyan, if you know what I mean. Tapos, kung mabilis ang deliver, sir, hindi po ba ang mga water station customer, like you, water station customer kayo, di ba? Yung nag-deliver sa inyo, satisfied kayo? Pinipick up lang namin sa meeting. Pinipick up ninyo. Pero kung di-deliver sa inyo na mabilis, mas gusto nyo, mas satisfied kayo. At sigurado, kahit mas mahal pa sa 30 pesos, willing kayo magbayad. Tama? Tama, di ba? Kahit pagbayad ka, 35, basta hindi mo ko abalahin, deliver mo sa akin. O kaya kahit 40 na, wag mo lang ko papilahin dyan. Tama ako, di ba, sir? So, kung ganun ang serbisyo mo, sir, Mas marami yan. mas marami kang maging customer. Ngayon, para mapabilis yung delivery na yun, mahina yung machine mo paano bibilis? Di ba? Kung mabilis yan, sir, ang goal ko nga, mabilis, half day pa lang, pagpasok ng alas 8, alas 12, gusto ko tapos yung delivery. Naka 380 na ako nun. Di ba dapat ganun? Kung 380, conservative computation pa to, i-multiply mo sa 30 pesos, boss, 11,000 po yan per day. Kayang kitain, yes. I-multiply mo na lang sa 12, 11,400 pesos per day. Multiply mo na lang per day to, sir, multiply by 26, may 296,000 pesos ka sa 30 pesos monthly. I-multiply mo na lang sa 12 months, it's 3.5 million per year. Magkano investment mo? Hindi, sabihin mo ng kalahating million investment mo, boss. Kumita agad ng 3 million yung pera mo kung nakukuha mo yung target na yon, which is very possible kapag mabilis ang makina mo at very impossible kung mabagal yung makina mo. Kasi kahit anong gawin mo sa makina mo, bilis, kargahan mo, wala kang magagawa. Yun na siya Ang gandun lang. Ang gandun lang Dumating ang panahon, ma'am, na nai-stress si client, kami pa sinisisi. Ikaw naman kasi, Alfred, may package 9 ka pala, hindi mo na-rekomenda. Kasalanan ko po ba? Kayo nagsabi sa akin na, nagsisimula pa lang po kasi kami. Gusto lang namin subukan. Hindi naman po namin alam na lalakas yung negosyo namin. Nag-marketing ka pa. Di ba, sir?
Bakit ka pa gumastos ng marketing? Ginalingan mo yung serbisyo, ginalingan mo yung presentation. Hindi mo naman kaya pala i-deliver. Nakakita kayo ng mga water station nakatambak yung galon. Yung mga water station, tapos ang daming galon sa labas. Ang dami, no? Anong unang pumapasok sa isip nyo? Ang lakas ng water station, no? Pero mahining makina. May makina, tambak yung galon eh. Hindi niya makargahan. Yun. So basically, ano pa ang kine-create mo kapag ganun ang ginagawa mo? Nagke-create ka ng kalaban. Kasi nakikita ng mga customer mo yan, nakikita ng mga bumibili sa yan. Ang lakas ng tubigan na yun Siyempre, di nila naintindihan yun Lakas ng tubigan yun Magtayo nga ako. Tama ako, sir, di ba? Tambak yung galon mo Kasi pag tinambak mo yung galon doon, sa labas, nakita ng kalaban mo yan, ang sabihin nila, kompetensyahin ko yan. Makakuha ko lang yung kalahati ng customer niyan, okay na. So, nagkikreate ka pa ng kalaban. In the other hand, kung mabilis yung machine mo, hindi nakikita, nagre-refill ka lang. Akala, mahina lang yun. Half day lang, sarado na yun Hindi nila alam, half day pa lang, nakalimandaan galon ka na. Pag nakakauta ka na, pwede na. Isa na mo na, kauta na di ba? 500 galon na, magpahinga ka na, okay na yan. Bukas naman ulit. Tama ba, sir? Ngayon, ganito lang yan Kapag ka problemado ka sa scheduling, masyado ka malakas ng Lunes kasi nag-absent ka ng Linggo, i-distribute mo. Pakiusapan mo yung customer mo. Baka pwedeng Tuesday na iba. Time management, boss. Pwede naman yun Baka pwedeng yung order sa'yo ng 10, baka pwedeng 5 muna para ma-deliver mo ng mabilis. Para ma-equalize mo lang yung sistema. Kasi strategical po yan. So, ito lang, sa negosyong to, strategy pa rin is the key. Kasi maraming water station, malakas ng Monday, walang benta ng Tuesday. Kasi hindi nagmamarket ng Tuesday. So lang, kung mahina ka ng Tuesday, di marketan mo ng ibang lugar. Ito yung lugar na to, Tuesday to. Tapos yung customer mo ng Monday, customer mo ulit ng Wednesday yun. Kasi ubos na yun, 2 days ubos na yun. Babalikan mo na yun. MWF tayo palagi, TTH. May pang MWF ka, may pang TTH ka. Tama? Ang isang pamilya, sir, umuubos ng isang container everyday. So 2 araw, sir, may 2 container ka ng re-refill. Everyday yun. So yung customer mo ng isang lugar na ito, itong isang purok na to, Monday to. Yung kabilang purok o kabilang zone, Tuesday yun. Kung bitin ka pa, isama mo na yung kabilang purok kasi hindi ka nakakakota doon Simple lang yan, boss Pag mahina ang benta mo sa simpleng araw na yon, di magma-market ka ngayon sa ibang lugar. Kasi yung tubig, pwede mong ilako, pwede mong i-offer. Anytime. Ulan, summer. Yes. Naintindihan mo na yung logic. Maraming water station na bumabagsak. Bakit? Sige, tanungin kita, sir. When is the last time na may kumatok sa bahay nyo para mag-alok ng tubig? Wala ko titi. Sige, sir. Ma'am, meron ka na bang na-experience na kumatok sa bahay mo para bumili ng tubig? Opo. Meron na. Doon sa Kaburneng. Ilang beses? Madaming beses. Na inalokan ka ng tubig? May nagmamarketing sila. Which is good. Pansinin mo yung mga nag-aalok na yun, ma'am. Malalakas yung negosyo nila. Pero pansinin mo yung mga hindi nagmamarket. Tingnan mo. Nakatenga yung water station nila. Flyers, magpapalala. Pwede yung flyers. Bigyan kita ng idea, flyers, pwede din. Pwede rin po yung leaflets. Kung ako gawa ka ng laminated for water deliveries, contact number mo nandun, lagyan mo ng ribbon, isabit mo sa gate. Mas effective yun, ma'am. Kasi pag flyers, tapon nila, kalat yan Hindi na uso hard copy ngayon. Ako nga, ma'am, ito, hingi ka ng kopya, hindi ka na bibigyan. Sasend ko sa'yo sa Facebook mo para pag nakalimutan mo, panoorin mo na lang doon. Kasi ito, ma'am, may wawala mo Mami-misplace mo, pag nabasa, sira na. Yung Facebook, andyan, nakadetalye dyan, Kaya nga pumunta kami dito, sir, para mas maganda kasi yung mas clear. Ma-address nyo po yung gusto nyong itanong. Masasagot yung mga bagay na gusto nyong itanong. Masatisfy kasi pag sa lang. Kaya nga lahat na pumupunta rito, hindi bumibili ng package 5, package 9. Kasi naiintindihan Opo, yun nga po yung... Di ba? Nagkakaintindihan. Kasi mahirap yung, doon muna ako, nagsisimula pa lang ako Parang yung mindset ko kanina kasi napaliwanag mo. Ang mindset mo, di ba? Bakit ako sa'yo? Sige, paano, 200, magbubranch ka na ba? Siyempre, hindi. Ang liit ng benta Baka magalit ka pa kay ma'am. Hindi hinahinan ng tubigan ko Tapos gusto mo mag-branch tayo? Hindi nakakaya ng machine Tama. Di ba? Sir, not to mention pag naubos yung water supply mo, nagkakat ng linya, siyempre mag-i-stop yung operation, babawas pa yung benta mo. Tama ako, sir, di ba? So, meron ka pang 4 na oras to cover up yung kulang na yon. Di ba? Yung mga lapses na yon. Kasi kapag humina yung water source, kinapush yung tangke mo, shutdown yung makina. Pag nakargahan yung tangke, andar ulit yun. Ako na yung tinga-ugas ng galon. Ay, wag ikaw. Gusto ko, ma'am, ganito. Ikaw yung investor Ikaw tong negosyante. Hindi ako believe sa ganun, ma'am. Don't impress me sa ganun. Ang tawag doon, ma'am, working hard, not working smart. Magkaiba po ang working hard sa working smart. Okay? Sa working hard, ikaw ay naguhugas ng galon, taga-luglog, taga-refill, ikaw yon. Ma'am, ikaw na nga namuhunan, si sir na nga Binigyan ka na nga ng magandang hanap buhay, tapos gusto mo magpaalila naman. Eto, sasaktan kita
Ay, biro lang ha, baka mamaya just making more lively yung conversation natin for you to understand. Sa lahat na nagbabran sa amin, ma'am, yung malalakas na malaking makina. Pag sa package 9, dapat medyo malaki po yung price. Hindi naman. Compact design naman po yan eh. Kung ano yung size ng package 5 mo, konting-konting diferensya lang. Oo. Kasi po, maghanap pa lang po kami bukas ng pwesto po. Mm. Ikot pa lang po kami ng pwestuhan para habang nandito pa po siya. May 4 days na ako dito. Sabi ko nga sa kanya, mag-business ka lang. Habang nandun ako sa Ano, saan nabot ka ba, sir? Saudi. Pag yung wala akong work doon, yapan tuloy mo vlog mo. Ayun. Tama sila read. Ayun. Doon ko rin nakita tong binablog mo tong Watermax. Watermax. So, Tapos, ng idea. tapos hanggang sa nahook na ka na So, ngayon. nag-isip ako sa kanya, sabi ko sa kanya na, ba't di mo na umpisa mag-business? Mm. Habang nandun ako sa ibang bansa, in case na nagka-problem tayo, masusuportahan kita. Mm. Kasi pag nandito tayo dalawa at wala tayong pang-suporta, bakit lulubog tayo? Tama. Sabi. So, hindi pag yung medyo alanganin, may pang-support tayo. Tama. So, nandun ako. So, magpupulgod ako ng Pilipinas pag stable na negosyo nandun. Mm. Kasi nag-iisip ako eh. Hindi, ito, ang idea, sir, ito kasi, ito yung nawawala sa idea ng mga OFW eh, no? Mag-a-abroad, tapos nahihirati yung katawan, sanay na magtrabaho ng abroad, gusto na lang dun sa abroad. Makaramihan But definitely, boss, nawala yung unang dahilan talaga kung bakit ka nag-abroad. Hindi ba ang unang dahilan mo kung bakit ka nag-abroad is gusto mo lang makaipon? Hindi, walang nakaipon kasi walang passive income. Ang passive income, boss, ito, pwede itong passive income. Water station, bigasan, yelo, laundry, anything na kumikita daily. Kasi sa passive income. Anything. Kahit sari-sari store pa yan. Kahit na gasolinahan pa yan. So, anything passive income is may daily kang pumapasok na source na you can say that income. Yun po dapat. Kesa yung For good na sila, may ipon, for good. And then walang income. Ubus mo. ubos. Kahit ilang milyon pa po na ipon mo abroad, ubos ka dito. Malaki siguro sa atin, sir. Gym instructor. Pwede buhay na 10 pamilya. Uy, 10 pamilya. Madam, mag-isip ka na. Madam. Dito sa Pilipinas yung isa, namula si sir, namula, oh. May siyam doon yan. Asawa ko. Oy, dalawa. Matulis. Okay lang, ma'am. Opo. Muslim kasi ako eh. Muslim ka. Convert ako doon sa isa. Okay lang sa'yo, ma'am. Okay lang. Tinanggap niya na eh. Tinanggap mo. Barkadahin mo nga asawa ko. Hindi, joke lang. Joke lang. Joke lang yan, joke lang. So, yung package, magkano yung package? For 448. 48. Tapos meron ka daw pa rin na ano, ayun o. Alin? Yung ano? Jersey de kalidad. Yes, bigyan kita. Wag lang helmet. So, yun. Inalang ko natin. And then, Mag-air muna tayo bukas ng pwesto. Para agad ma-install na siya. then after happy pa. Pwesto muna. Alright. Para makipag-deal muna tayo sa pwesto. Tapos na ako malapit Yung supplier pala ng galon sa tayo. Dito din. Ayaw mo sa amin? Dito. Okay. Ano kasi, ay kasama na yung galon. Hindi. Ikaw naman, sir, naghahanap ng supplier tapos nanghihingi ka ng libre. Kano purpose yun ng galon? 145 sa 145. slim. Aba, mura ngayon ha. Dati 155 yan. 150. So, yun ang napoproduce ng... Kung ako po, sir, 1,000. Kasi ang malalakas sa water station is 1,000. Pero for the meantime, you can order kalahati mo na, 500. Okay na yun. Hindi ka na doon. Kasi ma'am, ganito eh. Kino-compute natin kanina, ang goal ni natin is nasa 400 bottles daily. Eh kung wala ka 1,000, nung papaigot mong galon? Oo, true. Ano yun? Di ba? 72. Yung 5. Doon ka muna sa ganong amount mo na. Tapos kapag lumalakas, dagdagan mo na lang. Pwede naman yun, unti-unti. Gusto mo, 300 muna para hindi mabigla, di ba? Unti-unti lang. 300, tapos magkano? Wag, 500. 300, 2 araw, ubos yun eh. Sige, 500. Okay. So, Ano na, itikit mata mo na. so, balik na lang kami bukas or... Saan ba kayo galing? Panki, lapit lang. Lapit lang pala. 1 hour lang biyahe. Sa dami, sir, nagbebenta. Bakit ka dito napunta? Pinapanood na kita noon pa bago ko mag-pandemic. Ganun. Lahat ng vlog mo, napapanood ko yan. Lumalabas sa ano ko yun. Okay. So, kung may vlog ka ng grades ka, tapos papanood ko yun. Pero iniisip ko talaga na gusto yung business talaga. Sa Saudi, abangan nyo ako sa Saudi. Mag-ride ka doon. Iniisip ko lang business na okay. Laundry, okay din ang laundry. Pwede yun. Tapos sabi ko, pinapipili ko siya naman mag-business yan, mag-operate ng business. Tapos sabi ko, gusto niya water station. Maganda rin ang water station. Kasi anytime, may bumibili. Tama. Walang... Ayun nga yung sabi ko. So, Kaysa example, ganyan rin, malakas yung water station and then may pwesto sa tabi. Pwede ka mag-ano ng laundry siya. Pwede naman tabihan ng laundry siya. Tama. So, ganyan ang plan. Maybe after 3 years, gusto mag-for good.
Okay na, meron na. Passive income ka na daily pumapasok. Katrabaho pa rin ako dito. Ang gawin mo, sir, ito, sa piece of advice lang, naging stable na yung negosyo mo dito, mag-ipon ka pa rin doon. Mag-ipon ako talaga mag-ipon. So, pag nakaipong ka doon, may budget ka pa dito. So, yun, pang-investment mo naman yun. Yun ang target ko. Kunyari, business niyan. Mag-open ko sa sarili kong business. Pang-investment mo, boss, yung isa, yung ipon. Kasi iba na yun eh. Kumbaga, iba yung investment, iba yung passive income. Diba? Yung investment, it's your security. Na kunyari, magkasakit ka, meron kang nabubunot. Naubo ka sa price. Ay, joke lang. Sir, yung 3.5 million income, hindi ka naubo eh. Ano ma'am? 3.5 million income, hindi ka naubo, pero yung babayaran mo yung kalahating milyon, naubo ka? Ano kaya yun kapag kumikita na, hindi naubo yun, trangkaso na yun. Yung permit mo, sir, around 40,000. 40,000. Kumplito na yun. Ito na yun. 40,000. May overhead na yun. May extra gastos. High-end po yung makina. 600,000. 600 na lahat yung magagastos natin. Pero Pan-deliver. Sabihin mo na lahat 1 million. Lahat na yun. Sobra-sobra yun, ha? Hindi, OA ako mag-computer. Okay, bawiin ko na lang ng kalating taon yung 700,000 na. No, yo. Kalahating taon. Boss, mahirap humanap ng negosyo ngayon. Nowadays, na uma-ROI ng isang taon. Mag-isip ka ng isang negosyo. Sige, na-ROI ng isang taon. Except lugawan. Hindi kasi, magkano lang ang puhunan yan, boss? Di ba? Mamunan ka ng 10,000, may lugawan ka. Kaya sabihin mo, ROI na ako, 1 buwan lang, naka 10,000 na ako eh. Ay, kalukuhan yun. Pero ito, malaking usapan dito. okay na. Okay, sir. Picture na lang. Okay, tara po.